Okay? Pero bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo, no? Aming Diyos Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagsama-sama mo kaming lahat, makapagkamustahan, makapag-fellowship, Father. For we know, Lord God, you have a purpose at dalangin po namin, gamitin mo ang mga oras na ito upang kami po ay mas lalong matuto mula sa iyo. Dalangin namin ng pagsama ng iyong presensya na siyang magturo sa amin, Panginoon, through your words. And we pray that these words, Lord God, will change our lives and the course of our lives. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So ngayon, pare-pares tayong lalaki. Sure? Sure. Sure tayo ng mga lalaki, no? So ngayon, bilang mga lalaki, meron akong i-share sa inyo na isang payo. Maraming factor for us or for a person or a man to be a good man. It's one thing to be a man, and it is also one thing to be a good man. Okay? Of course, we cannot please everybody. Wala namang perfecto, ano. Pero kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon so that we can walk towards perfection. Ang maganda sa inyo ay habang bata ay merong kayong Kuya Ariel, no? Meron tayong church na nagpapayuhan, naggagabay, at nagbibigay ng ng heads up, no, na mga pwede mangyari in the future so that you can prepare. Because there are things in life that is generic for all people. Tayo mga lalaki, ito, generic ito. Halimbawa, isang generic sa atin. Tayo ay magiging mga tatay. Magiging tatay ka ba? Hindi mo alam. Gusto mo ba maging tatay? No? Nang ilan? Dalawa lang. Dalawang lalaki, dalawang babae, isang babae sa lalaki. May LGBT. Ano gusto mo? Dalawa lalaki. Yan, dalawa lalaki. Ikaw, Brad, gusto mo ba maging tatay? Gusto mo magpamilya? So, pag gusto mo maging tatay, ibig sabihin, gusto mo mag-asawa. Tama ba? Ikaw ba, gusto mo mag-asawa? Wala akong plano. Wala ka pang plano, pero gusto mo ba? Hindi pa ngayon. Hindi ko naman sinasabing mamaya na, next year. Depende siguro. Depende. So, kung wala kang makita na papasok sa yung taste, wag na lang. No, kaysa basta meron. Tama? Tsaka baka masayang yung oras. Baka masayang oras mo, no? Ano sabi ni Jedi? Ayaw niya raw mag-asawa. Jedi, bakit ayaw mo mag-asawa, Jedi? Ano ba si Jedi? Ano sabi mo? Bakit? Ba't ayaw mo sa babae? Kamo na ba't mag-asawa? Sabi mo, gano'n. Nakala ko nasa likod. Sabi ni Jedi. Yoko dyan, minsan, traitor yung mga yun. Sabi niya. Tama na yun. Sabi niya, paano naman naging traitor? Sabi niya. Tatrabaho ka sa kanya, mapupunta yung pera mo. Yan ang naisip niyan. Paano kayo iwanan ka yan? Dilugi ka. No? Oo nga, para lagi pera sa isip na no? Negosyante. There is a partial truth on that. If we will see family life as something na in the context ng brokenness ng mundo ngayon. Kasi, halimbawa, sa isang bansa na may divorce, pag nag-asawa ang lalaki, the woman gets the rights and access to your finances and to your property. And pag kayo nag-divorce, kailangan mo magbayad sa kanya. No? Kasi ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung nagpapakahirap. So, nagkakaroon siya ng access, nakikinabang siya roon. Tapos, if ever magkahiwalay kayo, kailangan mo sustentuhan yung bata, tapos kailangan pa siyang bayaran. So, parang unfair, no? Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Talagang tayo bilang mga lalaki,
kung kung tayo ay magiging feminista, ang ideology, no? Iisipin natin na unfair. Kaya lang hindi yun unfair. Kasi yun ang rules at yun ang pamantayan na ginawa ng Diyos. No? Na tayong mga ama ng tahanan, ang talagang merong role dyan. Kasi sometimes, bakit minsan, yung mga feminista kasi, yun yung parang mga babae na nakikipaglaban sa equality ng mga lalaki at babae. Pantay daw dapat, pantay, ganyan. No? Well, pantay naman. We just have different roles. Kaya lang, nila, pero pag tinan mo, merong bawsi. No? Merong special law against women and children. Tapos ngayon, kilalanin na raw yung mga LGBT, nagsasabi sila, panahon na kilalanin na ang LGBT ay isang ganap na sektor ng lipunan, katulad ng mga kababaihan at mga kabataan. Ano mga kababaihan, kabataan, tapos gusto nila LGBT kasama, pero wala nagbabanggit sa kalalakihan. No? Sabi ni sino ba to? Comedian siya na negro sa Grown Ups kasama ni si Kevin Hart. Sabi niya, only dogs and women are loved unconditionally. Only dogs, women, and children are loved unconditionally. Tayong mga lalaki, your value will depend upon what you can offer on the table. If you cannot offer anything, kung wala kang kayang ibigay, wala kang value. Mahalaga ka lang. Sabi nga kanina, hindi. Sabi natin kanina, only dogs, women, and children. Ang magmamahal sa'yo unconditionally, yung iyong parents as their child. Okay? Pero lipunan, asawa man, ganyan, your value will depend on what you can offer on the table. Kapag ka wala, talagang medyo sumisiro. Ngayon, kapag ka, dapat din talaga, minsan, paano kung nagkasakit na? Depende sa panahon na malakas ka. Kung nung malakas ka, wala kang na i-contribute, pag mahina ka na, lalo ka nga ayawan. Siguro, i-value ka kung nung panahon na ikaw ay malakas, okay, you have offered some value. Pero pag wala kang na-i-offer, naging pabaya kang ama, naging pabaya kang asawa, pag dumating na ikaw ay panahon ay nanghina, napaka-jackpot mo na pag inalagaan ka pa rin. Kasi ganun eh. Kailangan meron kang kayang ma-offer. You have to be a good man. Wala tayong magagawa. That is our role. We're men. Magre-reklamo ka? Magre-reklamo ka? Magbubunga nga ka? Sabi mo, unfair? Hindi ganun ang lalaki. Ang lalaki, they take responsibility. They take accountability. Hindi mo mahirap yan. Wala tayong magaganyan talaga. Gawin mo, lalaki ka eh. You just do it because you're a man. Okay? Ganun tayo. Kaya huwag tayong putak ng putak. Huwag tayong reklamo ng reklamo. Mahirap ang buhay. Wala talaga eh. Kailangan natin gumawa ng paraan. Kung mahirap man ang buhay, huwag kang mareklamo. That differentiates a man and a boy. A boy, sisisihin niya lagi yung paligid niya. Kasi ganito eh. Inawa niya kasi ako. But if you're a man, gawa kang paraan. Kasi ka ng paraan, ang solusyon. Kung ano yung pwede mong magawa. So, maraming faktor ang pagiging man. Maraming faktor ang pagiging good man. Naalala ko naman sa isang parang sa show ni
Steve Harvey. Sabi niya, who are you with? With my dad? Sabi ng batang babae. Sabi niya, where is he? Where is he? Tapos tinuro niya. Sabi niya, that guy over there, that guy is your father? Sabi ni Steve Harvey. Sabi niya, no, he's my dad. Sabi ng batang babae. Sabi ni Steve Harvey, oh, you're right. It's one thing to be a father and it's also one thing to be a dad. Kasi madaling mag-anak, pero hindi madaling maging magulang, magpakaama or magpakaina, no? So, merong tayo rin ganun, pwedeng may pututoy ka lang, kaya ka lalaki. Pero, it doesn't mean that you became a man. And, merong isang area. So, ano ba ang palagay mo ng pagiging good man? Anong values? O magbigay ka ng isang pinapahalaga ng isang good man. Yan. Ang isang good man may discipline. Okay? Disiplinado. Ibig sabihin ng disiplinado ay ginagawa mo yung mga bagay-bagay na alam mong tama at mahalaga kahit ayaw mo gawin. Yan ang disiplinado eh. Kasi pag wala kang disiplinado, kahit alam mong dapat mo gawin, kahit tamang gawin, hirap eh. No? Pero pag disiplinado ka, kailangan mo gawin mo. Kailangan mo gawin. Tamang gawin. Ikaw, anong palagay mo isa pang pwedeng maging maka-attribute para masabing good man? Can provide and protect. Provider, no? Provide and protect. Yan. No? So, kaya mo protektahan ang iyong pamilya. Kaya mo rin mag-provide. Ano? Ikaw, Josiah. Pag-aruga po sa Naalagaan ng pamilya. Kasi you can provide, you can protect, pero iba rin yung meron kang panahon. Naalagaan. Ano ba ibig mo sabihin na pag naalagaan? Baka pag nabibigyan mo na ng pangailangan, o nag-provide ka, nabigyan mo ng pang-tuition, pangkain, ibig ba sabihin nun ay naalagaan mo na? Ano ibig mo sabihin pag naalagaan mo talaga? yung ano po, parang tinitignan mo po talaga siya. Kunwari po sa anak po, yung tinitignan mo po siya paglaki po niya, parang tinitrain mo po siya para maging ganito or what na pwede makatulong sa kanya sa paglaki. Oh, parang binibreeding. No, ganun ba? Parang binibreeding mo, ano? Parang yung mga manok na panabong. Pag hindi mo pinractice lumaban yan, nilaban mo sa derby, ba't ba yun ang nagawa ko example? Born again nga pala tayo. Hindi tayo sa linggo sa derby. No? Pero parang ganun din yun. Kasi yung manok na yon, although tandang siya, pero hindi mo na training lumaban, pagdating nun sa sabong ng buhay, ay wala yun. Kakarnihin yun doon. Kasi hindi siya na-breed, hindi siya na-train. Hindi siya pinatapang. Hindi siya pinatapang, no? Hindi siya binuguhan ng... Hindi, yung ginagit yung paano. ginagawa yung paano. Napakain sa kanya. Ganun ba yun? Hindi ko alam Pwede eh. sa Akala ko sila isa papakain. Akala ko sila. Di ba dinigupit? Ikaw, Paolo, anong palagay mo para masabing good man? Mabuti yung leader. Dapat gano'ng palaging nagli-lead. Sa? Hindi yung babae. Hindi under. Ayun. Dapat hindi under, no? Kaya nga eh. Gusto nyo bang bigyan ko ng sample? No? Dapat ang nagli-lead. Kumbaga, yung boses nga may bearing sa family. No? Natawa naman ako yun sa isang video nung yung judge, yung Providence ba yun, yung judge yun. Magkasama sila mag-asawa. Ano bigyan ng speeding ticket yung babae? Good morning, Judge. I just want to clear something. It's my car. This is, by the way, my husband. So, yeah, it's my husband.
But it's my car, but he was driving. He was driving. And I got the speeding ticket. Sabi, how long have you been married? Sabi ng lalaki, 30 plus years or 40 plus years. Sabi niya gano'n. Tanda. Sabi. Tapos nung tinanong siya ng judge, ano sumagot yung lalaki? Sabi nung ba, and we're happily married. We're happily married. Right? 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 sabi, yes dear. Yes dear. Sabi ng judge, do you deal with this every day? Yes. So, natawa na lang. Siguro sinasabi nga niya na, talagang ikaw dapat nag-deal. Ramdam yan. Ito isang siya. Nararamdaman niya ng babae. Nararamdaman niya ng babae. Sinabi rin naman sa Bible na mahirap humanap ng mabuting asawa. Better than fine rubies and jewels. Kaya ayusin nyo. Kasi pag nakuha nyo na yan, hindi kayo pwedeng kumatok ulit sa bahay nila. Sabihin mo, sinusoli mo na. No? Kaya maganda yung prinsipyo nito. Sabi niya na, depende. Kung may makikita talagang ayos talaga, pwede. Pero kung wala makita, baka masayang. Totoo yun. Magandang prinsipyo yun. Ano? Kasi, hindi naman laro yan eh. Ito tandaan ninyo, yung inyong mapapangasawa, dalawa pwede mangyari sa inyo dyan. Hindi, sige, 3 na. Samahan na natin ng sakto lang. Kasi gusto ng mga tao lagi. Ano, kamusta ka na? Okay lang, sakto lang. Samahan na natin yung isa, sakto lang. Sakto lang. Ano yung dalawa? Yung isa, mararating mo yung iyong full potential dahil sa asawa mo. Magiging ikaw yung pinakamahusay na ikaw dahil sa kanya. Kaya minsan may kasabihan, behind the success of every man is a woman. In the book of Genesis chapter 1, sabi, I will give you a suitable helper. Okay? May favoritism ka, ha? Ngayon, tatampo na ako sa inyo. Oo na. Si Ariel lang tinit. Hindi, sige, wag na ako. Ngayon, minsan, minamasama yun ng iba, suitable helper. But if we are going to read the word na ginamit, yung helper, na ginamit dun sa original language, kung paano siya sinulat, may ibang ibig sabihin. Dito kasi sa atin, pag helper, ano? Anong, halimbawa, ikaw, anong trabaho mo sa kanya nun? Helper. No? Kumbaga, ikaw ba may-ari? Hindi. No? Iba ang ibig sabihin ng word na helper na yon in the original language. Ang ibig sabihin nun, siya yung kayang gumawa nang hindi mo kayang magawa. Hindi mo yun kaya. Hindi mo magagawa kung hindi dahil sa kanya. Yun yung helper na yun. Ano? Ngayon, kapag ang nahanap mong asawa, yung iyong suitable helper, kaya siya yung, sabi yung behind the success of every man is a woman. Kasi yung hindi mo magagawa, no, yung para sa sarili mo, siya yung nandun, kaya solid talaga. Ngayon, sabi ko nga, yung isa, sakto lang. Yung isa, ito yung magtutulak sa'yo sa full potential. Yung isa, kung yung isa, suitable helper, yung isa, suitable destroyer. Mababaliw ka. Alam mo minsan, merong, tatay, sa loob ng, dumating na siya, pero ang tagal pa niya, sa loob pa rin siya ng kotse, hindi siya bumababa. Hindi na malalim. So maya-maya,
pumasok na rin. Bakit ba ang tagal-tagal mo pumasok? Kanina ka pa dyan, di ka pa pumasok. Oo, napagal na sa akin. Tapos meron nagsalita. Kaya ayaw niyang pumasok. Kasi pagod na siya sa trabaho. Pagdating niya, kumbaga, ang dami na niyang gerang pinagdaanan sa maghapon. Pagpasok niya sa bahay, gera ulit ang sasalubong sa kanya. Imbis na kapahingahan. Kaya may nakalagay din sa, hindi ko maalala kung Psalms or Proverbs, mas mabuti pang tumambay sa tuktok ng bundok kaysa umuwi sa isang tahanan na merong mabungangang asawa. Tutuliro ka dyan kasi isa na kayo eh. No? Matutuliro ka. Ito tandaan mo pag natuliro ka. The number one requirement for progress, alam nyo ano? The number one requirement for progress is peace. Without peace, it will be very difficult to have progress. No? Kaya isipin nyo mabuti yan. Kaya ngayon pa lang, ikaw mag-aasawa ka, kaya sabi ko sa'yo, tingnan mo mabuti yan. Kasi pag girlfriend pa lang talaga, naka-record to yun. Saan mo ba ito papalabas, bro? Kasi pag girlfriend pa lang, kahit naman pag boyfriend pa lang eh. Siyempre, papogi talaga yan, pa-impress yan, laging may regalo yan. Masakit ba yung katawan mo? Ganyan-ganyan yan. Hindi lagi ganun na yun. Na? Well, of course, tinatrabaho rin kasi talaga yan. Kaya lang talagang merong mga nung nag-asawa na, kaya nga sinasabi na matatanda. Tsaka mo lang yan makikilala kapag kasama mo na sa isang bahay. Totoo yun. Magtanong kayo kahit sinong may asawa. May mga ma-discover ka pa rin bago. No? And wala namang perpekto. Wala namang perpekto. Ganun talaga. Tatanggapin mo na yan. No? Kaya ngayon, pag-aralan mo ng mabuti. Tingnan mo ng mabuti. Kung wala tayong magagawa dun sa sa maganda na yun. Tingnan mo kung ano mga posible lumabas niya. Minsan, sumubok ano kaya magre-react. Ganun sa lalaki. Sabi ko kay CA, nakausap ko yan. Ano ba, bigyan tayo example. Diyan daw kamaran yan. Halimbawa, yung mag-boyfriend pa lang sila. Ganun. So yan. Alam mo, mahal, pag nagsama na tayo, tapos, meron tayong hindi pagkakaunawaan, alam mo, bubugbugin kita. Meron ba magsasabi ng gano'n? Di ba hindi naman okay lang ba sa'yo? Nambubugbog kasi ako eh. No? Pag ako nagalit eh, meron akong sudden burst. Alam mo ba ilang beses na ako na barangay? Dahil mag-aagal naman, bigla kasing uminit ulo ko, bigla akong nananaksak eh. No? Wala eh, hindi ganun eh. No? Lahat yan good. Ngayon, alam niya na mabuti. Kumbaga, ngayon pa lang, nag-ano ka na, damage control. No? Why am I speaking like this? Na parang, ano ba, pastor? Basag trip ka eh. We're looking forward to, kasi ang tawag nga, lumagay sa tahimik. No? Lumagay sa tahimik. Magtanong kayo sa marami. No? Tahimik ba? Alam mo, isa sa pinakamahirap niya, yung kaaway mo, katabi mo matulog. Katabi mo matulog. Di nga, syempre, kaaway ko, ano kaya ito ba? Baka bigla akong takpan ng unan nito. Tsaka ang hirap kumain. Kain kayo, magkano, syempre, wala ka ng gana. Kaya talagang, ba't ko sinasabi, prepare for it. Pray for it.
Huwag masilaw sa mga balat na sinabo ng koji. No? Ano yan, lilipas yan eh. Tsaka alam mo, kahit anong ganda. Kahit anong, tuntua ka kasi, yung ganda ng pangasawa mo. No? Kahit anong ganda yan. Kahit manatiling maganda yan. Pero, kung mawawala ang kapayapaan sa'yo, baliwala. Baliwala. No? Kaya, humanda kayo. No? Now, meron akong i-share sa inyo about one point on being a good man. Maraming factor. Discipline, protector, provider, nag-aalaga, nagli-lead. Ano? Ito yung isa. Sabi ko nga, pag-aralan natin based on what the Lord says. Sabi in Proverbs chapter 13, verse 22, a good man, ito, palatandaan natin, ganito raw ang isang markers of a good man, leaves an inheritance to his children's children. Ang good man, may iiwan ng pamana sa kanyang anak hanggang sa kanyang apo. Okay? Ikaw, ano gusto mong maiwang pamana sa iyong anak? Yung ano po, mga, hindi lang po pera, pati po yung mga kapugian. Tsaka po yung mga properties, Mga properties, lupa. Tulad nito, yung pinag-uusapan namin kanina. 30 million na, ayaw pabitawan yung halaga ng property. Kasi, ang maghahati-hati, yung mga anak, hanggang mga apo, may mga apo na. Ngayon, pag pinaghati-hati na hanggang apo, yung 30 million, liliit na. No? Meron akong isang kaibigan, no, nakamaan na sila. Yung isang apo, 6 na milyon. Laking lupa. Ikaw, anong gusto mo pamana sa anak mo? Sa ano? Mga skills, tsaka Mga skills. sa mga, Anong skill? Anong skill? Tuturuan mo mag-chess? kung gusto yun. Ang gugustuhin niya. Tsaka, Eh, pag sinabi sa'yo ng anak mo, Daddy, ang gusto ko kung paano mag-kilay. Yan. Babae naman eh. Babae naman eh. Kidding aside, skills. Anong mga skills? mga, marami po yung mga, paano kumita, Paano kumita? Gusto mo siyang turuan ng skill, paano kumita? paano pumapag, Makipag-usap. Okay, may tatanong ko sa sabi mo, paano makipag-usap? Palagay mo ba, may pamamana mo yan sa anak mo ngayon? Kung magkakaanak ka ngayon? pag-aaral. Okay. Ang Hindi, nag-aaral ang tanong ko nga ngayon, um, palagay mo, matuturuan mo siya ngayon? Kung may anak ka ngayon, sasabihin mo, anak, ganito makipag-usap sa mga tao, gayahin mo lang itong ginagawa ko. Magiging effective kaya siya sa pakikipag-usap? alam ko kung yung, yung skill ko, pero hindi ko po ginagawa. Nag-aaral po ako ng ng communication. Nag-aaral ka ng communication. Pero, Pero, hindi ko po na, yun nga, alam mo yan, kasi sinasabi natin lagi, you cannot give what you do not. I have, pero di ko po na. You have. If you have it, you use it. Okay? There is one thing, alam mo, isang magandang nga yan. Ang isang kailangan mo matutunan, honest assessment. Ano yung honest assessment? Kasi sometimes you have it here. But you don't have it in life. Having money and being wealthy are two different things. Having money and being wealthy are two different things. O kaya having a lot of money and having contentment are two different things. Ikaw, anong gusto mo ipamana kung sakali? Character. Character, So, values. values. Yan. Ikaw, anong gusto mo ipamana kung sakali? Pera. Pera. Kapakuliran. Pera. Ganda yan. Meron ko share sa inyo na 4 na magandang dapat iniisip natin. Kaya lang, sabi ko nga, we cannot give what we do not have. Okay? Hindi mo kayang ipasa yung wala sa iyo. Ano? Kasi,
tandaan niyo to ha, sa pagpapamana. Yung pera, yan ang pinakamadaling ipamana. Deposit mo lang sa bank account niya, lipat mo sa pangalan niya, tapos na. Okay? Ito tandaan nyo. More is caught than taught. Okay? Mas marami yung nakukuha, napupulot, caught. C-A-U-G-H-T. Coming from the word, catch. Yung nasalo niya. Bakit niya nasalo? Nakita niya sa'yo. Kaya pwede mo sabihin, anak, ganito ka, dapat ganito. Pero iba yung nakikita sa'yo. Kahit anong turo mo niya, wala yan. Kaya yung pera pinakamadali. Ari-arian pinakamadali. So the number one na dapat natin i-build, no, sa ating sarili, to be a good man, is may maipamana tayong good mindset. Okay? Ano yung sinasabi nga, may kasabihan, everything begins in the mind. Kaya in Romans chapter 12, sinasabi, no, our lives is going to be changed by renewing our mind. Sa pamamagitan ng pagkakakilala rin natin sa ating Panginoong Yesus. Jaday, Judah, huwag kayo maingay. Naka-record ang aking boses. Mababago yung direksyon ng ating buhay kapag nagbago yung ating mindset by renewing your mind. Sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoong Yesus. Kasi bakit din? Kasi, nung hindi pa tayo tunay na tagasunod ni Kristo, iba yung takbo ng isip natin. Iba. Ang takbo ng isip natin, ang pangarap ng normal na tao, palagi, is accomplishment sa mundo. Yan lang yun. Pero yung merong mindset na kailangan itong buhay na ito, pag ito natapos ko, naalala niyo yung sinabi ko noon, the ultimate goal of life is to hear the words from Christ, well done, my good and faithful servant. Kasi anin mo na lahat ng na-accomplish mo, bahay, lupa, bank account, tas impyerno. Kanina nga sabi ni Arjel, okay yung hagdan na ginawa nyo, senior friendly. Ito, why? 17 years na lang, senior na ako. Bilis ng panahon. 17 years. Grabe. Diba ang bilis lang? Ilang taon ka na? 20 ka na. Alam mo kung gaano kabilis yung 17 years. Bilis na. Senior na ako. Hindi ko na alam kung uubusin ko yun. Saan? To accomplish. Hindi ko sinasabing hindi kasama yan. Nakasama yan. Pero dapat yung mindset natin tama. No? Tama yung isip natin. Paano ba yung tamang buhay? At ano ba yung magandang pangarap? No? Kaya katulad niya, inaayos ko pa yung mindset ng mga anak ko. May bata. Sabi sa akin, tatay. Kaya ang naregalo ka sa kanila, yung kwintas na gold. Kasi narinig ko, sabi nila, gusto nila. Si Jeda yung nagsabi, tay, pwede, kasi nag-iipon naman ng pera yan eh. Tay, pwede ba ako bumili ng kwintas na fake gold chain? Bakit naman siya? Hindi magsusuit niyan. Kaya magsuit niyan. Kaya ngayon, bibili na ako regalo, wala akong maisip. Sige na nga, bili ko na nga lang gusto nilang pamporma. Kasi naano ko, gusto na pumuma, nagpapapugi. Tapos, nung nabigay ko, tuwan-tuwa, kasi noot. Tapos naglakad. Ayan, lakad. Pwede na ako maging gangster. Isip niya. Yan lang sa isip niya. Inisip niya kapag sino yung mga, ang matatapang, yung siga. Ang lagi niyang nasa isip, paano niya sasakupin yung China, yung Russia. Sabi niya, sasakupin niya raw yung mga nakapaligid na bansa sa Pilipinas.
Meron siyang sinulat na plano, ano yung mga pangarap niya ma-accomplish. Meron nakalagay magkaroon ng 800,000 active soldier personnel. 15 million reserve army. Meron nakalagay 9,000 na tangke. No? 100 aircraft carrier. Ganun mga pangarap niya. Bakit ba anak? Pag nakuha mo ba yan, ano ba? Kailangan maging Pilipinas ang superpower. No? Eh, nasa isip niya nga yun eh. Isang beses tinanong niya ako. Sabi niya sa akin, Tay, nainggit ako sa'yo. Bakit? Ano nainggit sa akin? Kasi, lagi kang leader ng madami. Kung saan-saan. Kung saan ka napupunta, nagiging leader ka. Sabi niya, ano bang pakiramdam ng sikat ka dito sa St. Joseph? Sabi niya, ano ba yun? Gusto ko rin maging sikat dito sa St. Joseph. Ang ganawa, ito anak, hindi mo kailangan isipin maging sikat. Isipin mo kung anong pakinabang mo sa mundo, sa buhay ng mga tao. May silbi ka ba talaga para mapahusay at mapabuti ang buhay ng mga tao? Mindset. Kasi may mga pangarap yan. Yung mga anak ng mga politiko ngayon, mindset na. Anak ha, aral ka lang. Tapos habang nag-aaral ka, SK tayo ha, SK. Tatakbo ka SK ha. Mindset na eh. Di ba? Hindi niyo ba napapansin? Hindi niyo ba nakikita lahat ng mga karamihan ng government office natin ngayon? Pinapasunod na ng pinapasunod. Pag hindi yung lalaki, yung asawa, yung anak, yung pamangkin, yung pinsan. Mindset. Pwede kayong aso itakbo eh. Baka yung, pati yung alagang aso, kung mapapatakbo, baka pinatakbo eh. Malapit nga nito, hindi na lagi sa posisyon. Pag hindi pa, magtatayo ng party list. Mindset. Ano yung nilalagay mong mindset sa isip ng anak? Minsan may mga mindset na, anak, pasensya ka na, mahirap lang tayo. Pagka-graduate mo ng high school, tulong ka na kay tatay. Kailangan natin magtrabaho. Eh, mahirap lang kasi tayo eh. Mindset. Anak, medyo mahina kasi yung ulo mo. Ang pag-aralin na lang natin yung ano mo, yung kapatid mo, ikaw. Pag high school, magtrabaho ka na, ganun din yung mindset. Habang sinasabi mo yun, yung bata, na ano niya yun, minimeditate niya yun eh. Naipapasa mo yun. No? Naipapasa yun. Mindset. Pangalawang dapat mo ipamana. So, una yung tamang mindset, ha? Ako malayo sinasabi sa kanila na, alam mo anak, sa totoo lang talaga, wala naman talaga yung posible na makuha. Depende kung anong handa mong pagpupursige. Nasa sa'yo yun. Pero, kahit nga sa pandili ka eh. Wala sa itsura yan, brother. Wala sa itsura yan. Ako noon, talagang, kung sinong gusto kong ligawan. Hindi ka pa kasi pastor na hindi ko nag-iisip. Number 1, humor. That's gold. Humor. Number 2, sense. May sense ka bang kausap? Baka nga puro ka lang joke, ganyan. Pero pag kausap ka na, walang laman. Walang laman. Number 3, direction. Sa panliligaw pa lang yan, hindi pa nga proven eh. Pero kapag naano nila, yung ano lang yan yung unang hinuhusgahan na. Humor, pagkausap may sense, tapos pangatlo nasa sense, mukhang may direction to. No? Ay, ikaw, Brad, mukhang may direction ka. Gigising maaga, magtatrabaho, papasok, no? Magtitinda ng banana Q. Kasi yung iba, Brad, sa edad yung ganyan, nahihiya. Mahihiya yung ikaw, darating ka sa church, may dala kang banana chip, mahihiya. No? Bakit? Ang uso kasi ngayon, opa. No? Papogi. Katulad yung dalawang yan. Gusto ko yung ganun. Kanina, nandun sa school, pagtingin ko, naka-shades, naglalakad, ganun.
naalala ko si Ivan eh. Si Ivan? Pag, di ba mga kaklase niya mayayaman. Naka-record ka? Kaya pag ano, I-edit mo na lang. pag mag-lunch niya, hindi siya magbabaon. Doon talaga sa mga inasal. Oh? Pupunta na doon siya kakain. Dahil? Nahihiya siya magbaon. Anay, totoo rin yun. Yung paglalagay sa binalot, Yun. nahihiya, maglalagay sa Tupperware. No? Nahihiya kasi forma rin yan eh. Tapos yung baonan mo pa, lalagyan ng ice cream. No? Diba? Nahihiya. Minsan ganun. Pero alam mo, kapag ikaw, nung bata ka pa, na-practice mo yun, hindi. Kasi ano yung mang inasal, magkano mang inasal? 180. 190, isang kain. Kung baon, tapos may baka 180, kumain ka, libre. May pera ka pa. Kasi yung iba, may forma, walang pera. Yo. Sinat, hindi nahihiyang diba, hindi nahihiyang magtinda. Yung iba nahihiyang magtinda, pero hindi nahihiyang manghingi. Tsaka mamutsa. Oo. Yung iba, gano'n, no? Nahiya magtinda, pero di nahiya mangutang, di nahiya mangingi, mangabalan ng iba. Tsaka sa baon naman, kaya sa nag-prepare sa magulang mo, yung baon ka, hindi mo makainin, hindi mo dadalhin kasi nahihiya ka. Kasi maporma talaga eh. Yung mga anak ko naman, hindi pwede. Bawa kayo kanin. Bawa kayo. Tapos tinitipid nila yung pera nila kasi nag-iipon. Yan naman problema ko minsan. Yung sabi nga nito, mukhang puro pera na iniisip. Isang beses naman, yung baon, ang binili ng Mentos. 5 piso na lang. Sobrang tipid naman. Huwag naman ganyan ka ako, anak. Wala daw sobra, masama. No? Huwag naman ganyan. Bumili ka rin ng break kasi yung kanin, lunch nila yun eh. Sa pang-break, yung merienda, pang binibili, Mentos na lang. Huwag naman ganyan, ano? So, yung sunod, yung heart set. Sabi nga ng Book of Matthew, for where your heart is, your treasure is, there your heart is also. Ano yung mga, ang tawag dyan, values. Yan. Yung katulad sinasabi mo kanina. Sa bawat pamilya, iba-iba ng pinapahalagahan. At kadalasan yan, napupulot nila nung sila'y bata pa. No? Kung ano yung mahalaga. Naalala ko yung isang artista, kabataan. Sabi niya, I don't believe in marriage. It's just a piece of paper. Hindi na siya naniniwala sa kasal. Kasi bakit maagang naghiwalay yung kanyang asawa, yung kanyang mga magulang, tapos nag-asawa ulit yung mga magulang nila, tapos naghiwalay ulit na naman. Kaya sabi niya, ano ba to? Parang kung kayo, mag-asawa, maghiwalay. Ilang beses ginawa, sabi niya, hindi ako naniniwala niya. Hindi na ako naniniwala. Bumaon na sa kanya yun. So, wala na siyang values ngayon para doon. Hindi na yung mahalaga para sa kanya. Ngayon, yung faith life, yung spiritual life, sa ibang tao, hindi mahalaga yan. Yung relationship sa Lord, yung pagbabasa ng Bible, yung pagpipray, hindi yan mahalaga sa mga. Yung mga anak ko, magpipray kami dito. Magpipray ulit kami sa taas. Sa gabi, magpipray ulit sa taas. Tapos, maya, mga anak ko minsan, pag-pray mo yung dream ko, kung ano yun. Napatong nga ba? Na wag ako magkaroon ng nightmare. Pag-pray pa ulit. Andun yung kanilang strong belief in prayer. Kaya lang, itong problema ko. Pinag-lead ng prayer si Jedi dun sa classroom. Di nag-pray siya. Sabi niya, Lord, sana po, matalo ko na po si Sia para ako na po yung maging first sa klase. Kinandun yung bata. Heart set. Although may mga pina-fine-tune, may tinatama pa kasi bata pa nga. No? Pero ando na yung pagpapahalaga niya sa panalangin. Pagpapahalaga niya sa pagsisimba. Mahalaga na yun sa kanya. No? Binigyan ko na sila ng Bible na tunay. Judah, bibili na tayo ng Bible na yung para sa'yo naman, yung book talaga. Ay, Bible na kami. Values. No? So, yun yung heart set. Susunod, yung sinabi mo rin kanina, skill set.
Alam mo ba na maraming kabataan ngayon ang hindi mo katulad? Anong tinutukoy ko? Bukod sa gwapo. Ikaw, marunong kang magmartilyo. Nag-tiles nga daw siya nung... Marunong kang mag-tiles. Marunong kang magsimento. Marunong kang mag-electrical. Pag magkakabit ng switch, saksakan, kaya mo. Oh. No, hindi lahat kaya yun. Buo ng computer. Magbuo ng computer. Skill set yan. Skill set. Alam mo ba kung ba't marunong kang mag-tiles? Alam mo ba kung bakit? Sino nag-expose sa'yo dyan? Tatay ko. Tatay mo. Yun minsan, akala mo kinakatulong ka. Pero ang dami ko nang nakitang kabataan lalaki, pinagmartilyo mo. Dun sa dulo nakahapon. Sa dulo nakahawak, di marunong maglagari. Nag-enjoy nga din po ako eh. Alam mo yung magbuhat? Magbuhat, may bubuhating mabigat, tas medyo malaki. Kita mo kung sinong hindi marunong. Hindi marunong pumwesto. Kasi yung pagbubuhat, paghahakot, pinupwestuhan yan. Yung kargador ng bigas, paano maghakot ng bigas pabalik-balik? Sa ulo, nakalagay, di ba? Nakakita na kayo ng gano'n, niyayapos na gano'n. Yung, yapos-yapos yung bigas. Nakakita na kayo ng gano'n? Ako. Di ba? Hindi, yung mga hindi sanay dyan. Pupati niya, yayapusin niya na. Parang Girl Scout. Hindi nila kasi alam. Pero yung sanay sa hakutan, buhatan. Hanap na katulong yan. O, atang mo ha, 1, 2, 3. Sanay na yan. O, pag ibababa, sanay na yan. Pastor Ian. Ang dami. Hindi na pamanahan ng skills. Anong pinagmamalaki ng PBB housemate nung umuwi? Anak ni Roy Binson. Daddy, marunong na ka ng kwarto ko ngayon. Wala ka ng tinapa? Kung anak kita, gulpi ka. Inabot ka ng ganyang kalaki bago ka natuto magtiklop ng kumot. Why? Kasi nga hindi na ipamana yung skill set. Baka may tiga-tiklo. Sinasadya kasi yan. Yeah. Oo nga. Alam mo, natuwa ako kay kay Ramon Ang. Ano ng San Miguel? Sabi niya, ano ko sa mga anak ko? Yung mga kasama natin dito sa bahay, mekaniko, driver. Paano yung tatratuhin iba yan? Kung ano pagkain natin, pagkain nila. Tapos isinasama sila sa trabaho. Yung anak na, sa Robinson, Kokomoy. pinag-aral sa magandang school sa US, business school. Tapos sabi naman, di may mga offer na yung mga kaklase niya. Kasi magandang business school, prestige, with flying colors gumraduate. O ikaw, saan ka mag-apply? Sinong tatanggapin mo? Di, sabi ng daddy ko kasi, doon daw ako magtatrabaho sa business namin. Uwi ng Pilipinas. Pinagtrabaho sa Robinson. Syempre, galing ka sa dekalibreng paaralan. Mataas ang pinag-aralan mo, maganda ang eskwelahan mo. Ano kayang pwesto kukunin mo? Manager. Manager. Alam mo ang pwesto ang binigay sa kanya ng tatay niya? Tagalagay ng tag price sa brief. 1 taon! Yun ang trabaho niya, tagalagay ng tag Ano price. yung merchandiser? Hindi, ang merchandiser yung taga-alok eh. Okay. Siya tagalagay. So nagre-replenish din naman ng merchandiser. Sabagay, baka merchandiser nga rin, naglalagay na gano'n ng tag. Naglalagay na gano'n. Tapos ikaw din mag-aalok nun eh. Tapos kakukuha ng supplies, gano'n. Pag nauubusan na istante mo. 1 year. Pagkatapos nun, dinala siya sa inventory. Tapos sumunod, accounting, staff, HR. Mula ibaba hanggang taas, pinadaanan. Ang isang matindi ngayon, yung may-ari ng yung casino? Soler. Yung may-ari na Soler. Nalimutan ko medyo yung gwapong, medyo kamukha ko. Hindi, ano pitido? Abetis? Hindi. May zone. Oo. Enrique Rason.
Sabi niya, Kaya lang, hindi si Enrique Lasso ng kamukhang Enrique Hill. sila ang may-ari ng mga Sapier. Aboitis, aboitis na. Aboitiz ba mismo yung pangalan? Kasi ang Aboitiz, Bisaya yan eh. Sila dito sa Maynila. Basta parang napanood ko yan kay, kay Tunying. Oo. Si, Aboitiz ba? basta, No? So, alam mo kung anong pinakaunang pinatrabaho sa kanya? Ng tatay niya? Sa kanila yung pier ha, yung port. Alam mo kung anong trabaho sa kanya? Kargador. Kargador. Yung, may tawag sila sa kargador pag sa pier eh. Sabi niya, kaya yung mga patamaan dyan, alam na alam ko, mula ng bata ako, alam ko yung mga diskartihan dyan ng, kasi may mga hindi honest eh, sa mga hakotan eh. Alam na alam ko yan, hindi nila, mula ron hanggang CEO, inakit. Anong ginawa ng tatay? Skill set. Ano minsan ang sinasabi ng ibang magulang? Yung hirap na naranasan ko. Ayoko maranasan ng anak. Ayoko mahirapan yan. Ayoko yung mga hindi ako nagkaroon ay hindi niya maranasan. Hindi siya magkaroon. Kaya nga ako nagpapakahirap para wag siyang mahirap. You are raising up a weak person. Tapos lalo na, kunyari, napaaway, doon ka lagi, pagtatanggol mo, pagka naanuhan ng teacher, susugurin mo yung teacher. You are not training your child well. Natutura mo pa ng disrespect. Pag lagi ka rin na nandun. Of course, hindi sinasabing pabayaan natin yung ating mga anak. So, may sinasabi, anak, pag may nanakit sa'yo, pagbigyan mo lang muna, isumbong mo sa teacher mo. Sabi, ma'am, kasi ganito po. Hanggang 3 beses. Hanggang 3 beses. Pagka sinasaktan ka, sinasadyang suntukin ka, sinasadyang sipain ka, sumbong mo. Hanggang 3 beses. Sa pang-4, binibigyan kita ng lisensya, sapukin mo na rin. Huwag mo lang mamalmaan. Hindi, why? Anak, you also need to stand up for yourself. Kasi yung this world, hindi ka sasantuhin yan. Hindi ka sasantuhin yan. No? Magbigay ka rin naman ng warning. Sabihin mo lang na, ayoko makipag-away, pero wag mo isipin na ako'y duwag. Kasi, lalabanan kita. Ngayon, pag hindi nakuha sa ganon, at sinaktan ka pa rin, at no matter how many times na pinagsabihan din ng teacher, up to you. Tsaka na lang kita sasamahan pagkatapos na sa damage control kung anong kailangan natin. Kasi wala eh. Pag ginawa mo yun, anak, meron din tayong papanagutan. Kailangan mo rin isipin yun. Ano yung consequence yan? At dapat handa rin natin kung ano man maging consequence niya. Ganun talaga buhay. Skill set. Bakit ko pinagkakarate yan? Bakit ko pinagboboxing yan? Aside from yun, discipline. At saka yung para... Pag hindi ka kasi minsan nasasaktan, dapat hindi rin, tayo mga lalaki, hindi rin tayo dapat takot masaktan. Kasi part of life. Part of life. Sabi nga ni Judah, I have 2 greatest fear in my life. Una, mamatay. Pangalawa, sabihin ka ba, anak? Wag. Hindi ka sasabihin na magpatuli. Kasi ayaw masaktan. Minsan, tayo kailangan natin mag-sacrifice. At pag kailangan natin mag-sacrifice, kailangan natin masaktan. And lastly, yan na yung asset. Yan yung sinasabi mo, pera. Ito tandaan nyo. Yan, madali yan. Kasi may pinamana ng lupa. Yan. Pero kapag naipamana mo sa kanya yung tamang mindset, tamang heart set, tamang skill set. Katulad ng financial management, sabi mo, dapat tuturuan ko siya kung paano gumawa ng pera. Skill set yon. Skill set yan. Ano?
Siya sa sarili niya, kaya niyang gumawa ng sarili niyang asset. Kahit wag mong bigyan. Pero kapag hindi mo naturuan niya ng tamang mindset, tamang heart set, at tamang skill set, pinamanahan mo ng maraming asset, it's just a matter of time, uubusin niya ang asset na yan. Amen? Kaya mga anak, tandaan natin, Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance to his children's children. Yang ipapamana mo na yan, pamana mo sa anak mo, na dapat makarating din sa iyong mga apo. Amen? Anong napulot mo? Anong may naintindihan ka ba, Paulo? Meron. Anong naintindihan mo? Anong magandang na-pick up? Yung paano mo ipamana yung Pagera. hindi yung skill di sa paraan sa pagtuturo pero yung paraan na yung pinapakita mo yan. Saka yung Yan maganda yung ginagawa ni Papa mo eh. Sinasama kayo sa construction. At may bayad. meron yan. Oo, meron. Ano? Hindi nga lang mataas pero Okay yun. okay na. Ang record yan. Padala ba Ay. natin? Mataas mo lang. Para sa akin lang may mga gusto kasi ang bilhin eh. Ah. Kulang lang ng araw. Yeah. Paso. Nung bata kami, assistant din ako ng electrician, uncle ko. Pahinante rin ako sa jeep, taga sa play. Yun. Taga sa play, ha? Ano ang pupik yun? Oh. Yan na iniisip ko kung paano kayo tatanong eh. No? Ikaw, Brad, ano na pick up mo? May na-pick up ka ba? Naalala ko lang po yun sa sinabi sa ng daddy ko na hindi lahat ng bagay makakuha mo. Parang yung mindset na binigay niyo sa akin is gawin mo yung mga gusto mong gawin sa buhay. But nandito ako para supportahan ka. Tapos yung naano ko lang sa buhay ko ngayon, yung mga skills set na nakuha ko is with help din niya. Pero meron doon help sa iba. Ayun pa. At yan din yung isang sinisikap kong magawa natin sa church. Katulad ninyo, sa inyo, ma-share yung mga iba pang skill set, mindset, and heart set. Ikaw, Nathan, bukod sa inaanto ka na. Inaanto ka na ba? Gising eh. Inaanto ka na ba? Aga gumising, 5 o'clock eh. May karapatan mo lang maantukin talaga. Yung hindi lang basta-basta maging ama at maging lalaki. Kasi po, lumaki ko sa tatay na pero hindi siya father pero hindi Dan. Pero kasama mo ngayon. Oh, na Ano ba trabaho ni tatay mo? factory worker, Hanggang ngayon. Ilang taon na ba ang daday mo? mga 43. Sa edad ko? O bata pa, no? Ilan ba kayo magkakapatid? Tatlo. Pang ilang ka? Ano, matangkad din ang tatay mo. Mas matang. Mas matangkad ka. Mm. Hindi po ako tinuruan ng kahit ano. Pinabayaan ng walang binibigay na baon mo lang pagkabata. Walang turo. Hindi ko po sabihan na walang iniwan. Huwag sasamahan loob mo sa tatay mo. Hindi ka rin lalaki ng ganyan. Maaaring may kulang. Pero, kaya tayo nag-aaral para hindi hanapin kung ano yung mga kulang na dumating sa atin. Sabi ko nga ang lalaki, magreklamo. Huwag na tayo magreklamo sa maghahanap tayo ng sisisihing iba. Kasi hindi rin natin alam kung paano, ba't siya ba, may nag-cell group ba sa kanya na nagsabi, ito yung dapat mong gawin, ganyan, ganyan. Baka wala rin. Pero, meron, ang sigurado ako, alam ko may kulang. Pero ang isang sigurado ko, meron din tayong dapat ipagpasalamat. Hindi ka rin lalaki ng ganyan. Nagtatrabaho, sa inyo pa rin siya nauwi, pagkain nyo,
Pero ang sweldo, yung pagkain nyo araw-araw, kadalasan naman, Ano po, mula nung maliit ka hanggang ngayon, 40% po yung sweldo ko sa amin, tapos 60% sa kanya. 60% sa kanya. Dahil, anong ginagastos niya? Motor. Motor, mahilig siya sa... Mga, ano, sa galing. mahilig siya magsugal. Ano, may mga bisyo po. Ano sugal niya? Yung nag-scatter yung Scatter? laundry, tapos sasabong pa. Alam mo na ngayon yung hindi mo na... Pero, irespeto mo't igalang ang iyong ama dahil yun ang nakalagay sa salita ng Panginoon, Book of Exodus, kung gusto mong mapagpala ang buhay mo. Ganun talaga na. Kailangan natin gawin yun kasi yun yung sinabi ng Lord. Gusto mo mapagpala buhay mo, igalang mo pa rin yung tatay mo. Hanapin mo yung pwede mo ipagpasalamat. Yung mga naging kulang, ipagpasa Diyos. Yung mga ibinigay, ipagpasalamat. Tsaka nang babawi niya. Pag ikaw naman yung ama, kung ano yung kulang ng tatay mo sa'yo, dapat kumpletuhin mo naman sa magiging anak mo. Diba? Kita mo na yung So, yun ang naiambag sa iyo ng tatay mo pala. Naging example siya how to be a bad example. Oh, naturuan ka pa rin. Oh, may natutunan ka pa rin. Oh, pasalamat mo na rin yon. Kasi, alam mo na yung hindi mo gagawin ngayon. Ano? Ikaw, Brad. Na-realize ko lang po yung dun sa 4 na set na yun, na sa lahat ng bagay kasi, kailangan i-set up mo na bago maging effective gamitin. Tulad sa cellphone, pagka hindi mo sinet up yung cellphone, kunyari bago yung cellphone, hindi mo siya magagamit na yung full potential niya. Diba? Kunyari, hindi mo siya na-update, hindi mo sineset up kung ano yung mga kailangan. Unang-una nga sa setup nun, yata, language yata, sa language. So pagka sinet up mo yun ng mali, kunyari Chinese, hindi ka marunong Chinese. wala na kagad. Hindi mo na siya maintindihan. Hindi mo na agad siya maintindihan. And dun nga sa sa 4 na yun na set, meron siya set lahat eh. Mindset, hard set, skill set, and asset. Yun yung magse-set up sa atin bilang lalaki. Bilang maging parang effective na lalaki. Kasi maaring lalaki nga tayo, pero hindi tayo effective na lalaki. And parang ang hirap maging lalaki. And lalo mas mahirap maging lalaki kung hindi tayo na-set up. Oh. Di Kaya ba? ako maging lalaki, hindi mo. Mahirap. Mahirap. Gusto mo madalian. Ngayon, parang yun yung na-realize ko na sa araw-araw ngayon na ko gagawa. Hirap pa. Sabi ko nga dito kayo na to. Mahirap talaga pag lalaki lahat, no? Kasi syempre kailangan mo patunayan yung sarili mo. Kailangan mong kumilos na as lalaki kasi ano ba yung tingin ng tao sa paligid mo bilang lalaki ka. Kasi syempre kung ano nga yung may ihahain mo sa lamesa, dun lang din yung tingin nila kung anong klaseng lalaki ka. So kung konti may ihahain mo sa lamesa, ganun lang din yung respeto. Not only on the table, sa bahay, but everywhere.